Yan, si Governor Daniel Fernando ng Bulacan. Abay, Governor Fernando, sir, magandang umaga po sa inyo, Gob. Good morning, Gov. Yes, magandang umaga po. Boss Leo, magandang umaga po. Dahil lang po, Umaga Gob. sa lahat ng tagapakinig niyang inyong programang dalawa. Ayan, Ano po? ang gusto naming paputok. Ayan. Paputok. Ang gusto naming paputok, Governor Fernando, yung magpapasabog. Ayan, Nang. mga gumagawa ng mga flood control, scandalous flood Yung control mga ghost projects sa projects. Bulacan. O nga pala, Gob, ayan, ano na ba talaga? Na-discover na ba lahat yung mga ghost projects dyan sa inyong probinsya? Hindi ba kayo nakonsulta bago ipinagtatayo itong mga project na ito? Actually, puro sa DPWH yan, puro sa national yan eh. Boss Leo, yun nga they are not coordinating us. Coordinated us. Oo. Hindi kami kinoordinate. At actually, noon pa man hinihingan ko na sila ng master plan. Oo. Kasi humihingi sila ng PDC resolution. So that's why I created EO regarding dito sa sa ad hoc committee para maayos namin lahat. Pero yun lang, hindi rin sila nakipag-coordinate tungkol dyan. Hindi rin sila sumunod. So yun ang nangyari. Ginos project nila at hindi kami binigyan ng coordination. Even the mayors and the kapitan. Kaya nangyari. Talaga? Hindi kami coordinated. At binira na rin ng binira yan. At yun pala, yung close project pala. Ganon. Kaya napilitan tayo ngayon. Kaya ang ginawa natin yan nag-issue tayo ng mga 3 EOs dito. Una, yung bago sila gumawa ng project sa Bulacan ay dadaan muna sa akin. Tapos yung mga listings na gagawin nila. At pagkatapos, merong acceptance ng mayor at ng kapitan. Ayun. Bago sila makasingil, dadaan muna sa mga acceptance. Ganon. At yun, para malaman namin, may ginawa talaga sila. Ganon yun. Kasi talagang kahit sino naman governor, kahit sino mayor, kapitan talaga wala kaming alam na nangyari dyan. At talaga namang hindi kami fully coordinated dyan. Talaga naman. At basta bira lang sila ng bira. Sa totoo lang, yung mga kalasada ay mga tinatawag na lubak-lubak na sabi, Bulacan is lubak-lubak. Lubak-lubakan. Sa kanila yun. Halos sa kanila lahat yun. Lahat yun, halos sa kanila. DPWH. Talaga. Dami sa Provincia Road. Ginawa naman natin talaga yun. Lahat yan. Yun. Kaya itong ghost project na ito, nasabi nung ibang netizen na, imposibleng walang kinalaman. Sigo. Ang presidente na nga nagsasabi, ang pangulo na nga nagsasabi, ang governor, ang mayor, wala namang kinalaman talaga. Ito lang alam na hindi coordinated. Kaya ngayon, nagbabari ng mga presidente ng kanyang order, order niya na kinakailangan bago kayo gumawa ay may LGU coordination at hindi sila pwedeng gumawa without our approval at hindi kami dumaan sa akin. Kaya ang ginawa ko, para maging matibay, ginawa natin executive order at hindi sila po pwedeng gumalaw ng hindi natin alam. Paano sila nakapagsimula ng project, Governor, na wala ba silang kinukang mayor's permit? O pati governor ba sa Kapitolyo kailangan din makumuha ng permit, Gob? Walang permit. Kailangan nila yan. Saka unang-una, wala talagang permit na gagawin yan. Paano gagawin? Ghost project nga. Invisible, ginost. Wala akong pagkakasin mga project na ganyan. Wrong question. Hindi na yung dumataan dun sa amin. Wala nang permit kahit sa mayor. Hindi naman ito kasi mga business hindi naman ito business ganun. At saka wala talaga. At saka unang-una, para mag-coordinate, wala naman yung ghost project. Wala namang project na ginawa. Ghost naman pala. Oo nga pala. Coordinate kami. Ito, may gagawin kami. Kaya hindi coordinated kasi walang ginawa Walang ginawa. Di buko sila, di ba? Di pasabugan na lang natin sila ng Goodbye Philippines.
Hindi sa bugan. Ayan. Meron yung ginagawa ngayon eh. Ayun, may ginagawa ngayon Goodbye Diskaya. Goodbye, Goodbye, Diskaya. Diskaya. Mas malakas daw yun. Mas malakas sa Goodbye, Goodbye, Philippines sa Bin Laden. Ayan. Anyway, Gob, ayan, kumusta ang paggawa ng mga paputok sa sa Bulacan nga pala? Na-maintain ba? Nagle-level up ba sa paggawa, kalidad ng ating mga firecrackers from Bulacan, sir? Itong ating produkto ng paputok, nagkaroon tayo ng mga ginawa nating mga dapat gawin na hindi lang panukala kundi gagawin talaga. Unang-una ay actually talaga nagkakaroon kami ng summit o yung training sa pagpapagawa niyan. Pangalawa, ini kahit ko lahat na magkaroon ng kooperatiba. Ayan. Pangatlo ay magkakaroon kami ng lab testing. Lab Kung testing. papasa sila, kung papasa itong mga itong mga gagawin nila, kung ito ba ay dekalidad at ito ba ay pasado, at pwede pa itong ipakawalan sa tao, yung gawin paputok nila. Hindi ba? So, yun. Yung tatlong yan. Kasi mahalaga sa akin kasi, pagdating yan, hindi lang yan, Boss Leo. Sa lahat ng nangyayaring negosyo sa lalawigan ng Bulacan, mahalaga kasi sa akin na yung kaligtasan, unang-una, siyempre yung trabaho, and then negosyo. Yan. Yan ang pinakamalaga sa akin. At ito nga ay patuloy namin inihain yung Memorandum Circular 31. Ang nilalaman nito ay bigyan ng pagkakataon ng mga maliliit na negosyante na makapagparisto, yun. Mabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng papeles para ito'y mabigyan din sila ng pagkakataong makapag-join sa ganyang klaseng produkto. At siyempre, with guidance, with prohibition, siyempre. At gano'n ang yun yung aming patuloy na inihain sa ating Pangulo. Na noon pa yan, matagal na po yan, ay hinahin na natin sa dating Pangulo. Pero ngayon, ay ganun pa rin ang ating inihain sa ating kasalukuyang Pangulo, si BBM, para mabigyan ng pagkakataon na makapagnegosyo yung iba. At siyempre, yung pag-iingat, nandyan parati yan. Kaya itong ating rules and regulations na ginawa ko ngayon, ay actually ginagawa na natin yung training, yung summit. Yun yung training. Yung training, and then itong, yun. Actually, gusto ko ipasok na rin ito sa TESDA eh. Yung training, itong kooperatiba para mabigyan ng hanap buhay yung mga maliliit na negosyante, at ultimo yung kanilang mga manggagawa ay magkaroon ng pagkakataon, at itong ang tinatawag na pyrotechnics lab testing. Ganyan. Okay. Yan ang pinakamalaga po. Gov, kumusta po? Nabanggit niyo po yung EO31, which is si dating Pangulong Duterte po ang nagpatupad nito, no, yung pagsususpindi po ng pagbibigay ng pagbagong lisensya. Lisensya. Opo. At malaki po ang naging epekto nito, Gov, sa mga natin dyan, mga negosyante gumagawa ng paputok. Mukhang nagiging reason pa to, Gov, kaya yung iba illegal na nagbibenta. Yun na nga, para maiwasan na rin yung illegal. Kaya malaking epekto, lalo na doon sa mga magagawang mga maliliit na gustong kumita. Yan yung binibigyan natin ng tibay ngayon. Kung sila ipapayagan, kinakailangan sumunod sila sa patakaran ng gobyerno. Sumunod sila sa gagawin nating mga rules and regulations. Ganyan. Hindi mentas binigyan ka ng pagkakataon ay kasamantalahin mo na. Yun, ganun po yung ating hanga dito. Para siyempre, pagbigyan natin sila ng hanap buhay, at at the same time, para pangkain ng kanilang mga pamilya. Ganun yan. Kaya ito patuloy natin inihain sa ating Pangulo na sana mapagbigyan po. Mapagbigyan. Naku, Gob, ito may nagtatanong, may advice din ito, ha? Siguro fan nyo ito, ayan, dahil napanood yung original na Scorpio Nights, ayan. Sabi ni Dr. Ferdinand, pakita naman kumusta ang health ni Governor Daniel Fernando. Ayaw nga Ayan. pala, Gov, kumusta daw? Okay naman. Awa ng Diyos. At tayo ginagabayan ng Diyos. Patuloy tayong tumatawag sa ating Panginoon. At siyempre, sa likod ng ating
serbisyo, ay nandun ang stress, nandun lahat. Pero pagsimikapan natin huwag may stress, siyempre. Dahil siyempre, ang unang kalaban dito ay pagod. Sa ngayon, ayos naman. At tumatakbo na maayos ang ating kalusugan. At siyempre, nakapag-exercise tayo kahit papano. Yun ang mahalaga. Yun ang pinakamahalaga. At ganun pala daw ang tao pagka medyo nagkakaedad na. Pagka ikaw ay tumutuntong sa papuntang yung tinatawag na senior citizen. Yan yun. Kinakailangan pala lagi kang babantay sa kalusugan mo, lalo na sa pagkain, ha? Boss, kaya yung maalat, matamis. Well, doon naman sa ating blood test ko naman, okay naman lahat. Ayan. Yan. Ito pa, okay naman. may pahabol pang tanong. Kumusta man daw ang love life mo? Ano ba naman yun? Sino ba yung nagtatanong sa'yo? Message sa'yo. Taga Bulacan. Ano ba naman yan? Gov, maraming salamat. Yung mga tanong kay Gov, parang ang iba yata. Akala ko ba interview tungkol sa paputok to? Yung nga eh. Pag-usapan natin, boss. Happy New Year, Governor Daniel Happy New Fernandez. Year, Gov. Merry Christmas, Happy New Year. Merry Thank Christmas, you po. Happy New Year. Makabigan na Governor Daniel Fernando ng Bulacan.